Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga alamat na umiikot, mga kwento ng multo, engkanto, at mga kaluluwang hindi matahimik. Ngunit may iisang kwento na paulit-ulit na binubulong ng mga estudyante sa bayan ng San Marcos, isang kwento ng isang nawawalang estudyante, na hanggang ngayon, ay humihingi ng hustisya. Ako si Elmo, dating guro sa isang pampublikong paaralan sa San Marcos. At ang ikukwento ko sa inyo ay hindi kathang-isip, kundi isang karanasang nagbago sa pananaw ko sa buhay, at sa mga bagay na hindi natin nakikita. Taong 2012 nang lumipat sa aming paaralan si Jessa May Ramirez, isang tahimik, matalino, pero may kung anong lungkot sa mga mata. Galing siya sa Maynila, lumipat sa probinsya matapos ang isang trahedyang hindi masyadong binabanggit. Bilang advisor ng grade 10 section nila Jessa, ako ang unang nakapansin sa kakaiba niyang kilos. Mahilig siyang umupo sa dulong bahagi ng classroom, palaging nakapikit, parang may kausap sa hangin. Minsan, tinanong ko siya, "Ako, Jessa, okay ka lang ba? Napapansin kong palagi kang nag-iisa." "Jessa," mahina ang boses. "Sir, minsan po kasi, ayaw nilang tumigil. Gusto lang nilang may makinig sa kanila." Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Akala ko ay tungkol lang ito sa kanyang nakaraan. Pero unti-unti, nagbago ang takbo ng kwento. Nagsimula ang lahat noong makailang ulit naming nakitang may kausap si Jessa sa labas ng bintana. Wala namang tao roon, kundi lumang puno ng akasya sa may dulo ng quadrangle. Isang gabi, naiwan si Jessa sa school dahil sa meeting ng parents. Bigla siyang nawala. Kinabukasan, nahanap siya ng gwardya, nakatayo sa ilalim ng akasya, pawisan, nanginginig. "Jessa," paus ang boses. "Ayaw nila akong paalisin, gusto nilang may sumama sa kanila." Nagsimula ng matakot ang mga estudyante. Lahat ng dumaraan sa ilalim ng puno ay nakakakita ng anino, o naririnig ang iyak ng batang babae. May isang janitor na biglang nawala ng malay habang naglilinis, at paulit-ulit na binubulong sa ospital. May nakabaon sa ilalim. Hindi siya matahimik. Dahil sa sunod-sunod na kababalaghan, nagsimula akong magsaliksik. Kinausap ko ang mga matatandang guro, ang dating principal, at ang ilang residente sa paligid ng paaralan. At dito ko nakuha ang pinakakakilakilabot na impormasyon. Noong dekada 2090, may isang estudyanteng babae na nawawala. Pinaniniwala ang biktima ng karahasan sa loob mismo ng paaralan. Ngunit dahil anak ng isang opisyal sa lokal na pamahalaan ang sangkot, tinakpan ang insidente. Ginawang runaway ang kwento. Pero sa totoo, pinatay siya, at ibinaon sa ilalim ng punong akasya. At ang mas nakakakilabot, ang pangalan ng nawawalang estudyante, ay kapareho ng kay Jessa May Ramirez. Mula noon, isang tanong ang bumabagabag sa akin, sino si Jessa May Ramirez? Bakit bigla siyang nawala pagkaraan ng isang linggo matapos ang insidente sa puno? Nagtanong ako sa DepEd, sa barangay, sa records ng eskwelahan, walang nakalistang transferee sa class record ko. Walang Jessa May sa enrollment. Kinilabutan ako, hanggang sa isang gabi, napanaginipan ko si Jessa. Nakasuot siya ng puting uniforme, duguan, at may luha sa mga mata. "Jessa," malungkot, "Sir, salamat po sa pakikinig." Sa wakas, may naniwala. Kinabukasan, nagpasya kaming ipahukay ang ilalim ng puno. At doon, nahanap ang mga buto ng isang batang babae. Nakabalot sa uniforme ng paaralan, may name tag pa, Jessa May R. Binigyan siya ng disenteng libing. At mula noon, tumigil ang mga kababalaghan sa paaralan. Itinayo sa ilalim ng akasya ang isang maliit na monumento para sa estudyanteng nawawala. At bawat taon, sa araw ng kanyang pagkamatay, nagbibigay kami ng misa para sa mga kaluluwang ligaw. Ako rin ay nagbago. Natutunan kong hindi lahat ay kayang ipaliwanag ng lowika. May mga kwento na kailangang pakinggan. May mga sigaw na kailangan nating sagutin, kahit hindi natin sila nakikita. Akala ko tapos na ang lahat. Nasa muling pagkalantad ng katotohanan at pagbibigay ng hustisya kay Jessa May, magbabalik na ang katahimikan sa paaralan. Ngunit nagkamali ako. Ilang linggo matapos ang libing ni Jessa, may isa sa aking estudyante na lumapit sa akin. Si Arvin, isang tahimik ngunit mapagmasid na bata. Arvin, kinakabahan. "Sir, minsan po, paggabi na, nakikita ko pa rin si Jessa sa lumang silid-aklatan.
Nakaupo lang. Parang may hinihintay. Akala ko'y guni-guni lang. Hanggang isang gabi, nag-overtime ako sa faculty. Napansin kong bukas ang ilaw sa silid-aklatan, na matagal nang hindi ginagamit. Dahan-dahan akong lumapit, at sa bintana, kitang-kita ko si Jessa. Nakaupo, nakatalikod, tahimik lang. Ngunit nang pumasok ako, wala na siya. Ngunit sa mesa, may naiwan. Isang lumang notebook na hindi ko nakita noon. Doon ko nabasa ang pinakamasakit na bahagi ng kwento. Ang notebook ay pag-aari pala ni Jessa noong siya pa ay buhay. Nandoon ang bawat araw ng kanyang paghihirap, ang mga pang-aabusong dinanas niya sa kamay ng mismong guro, isang gurong ginagalang noon ng lahat. Ngunit hindi niya nakuhang magsumbong, dahil pinagbantaan siya, at walang naniwala sa kanya. Isang pahina ang punong-puno ng salitang, "Sana may makinig, sana may maniwala, sana may lumaban para sa amin." Habang binabasa ko iyon, pakiramdam ko ay lumulubog ako sa guilt. Ako, bilang guro, bilang tagapaggabay, hindi man lang nagtangkang alamin ang katotohanan noon. Ngunit hindi lang pala si Jessa ang biktima. Ayon sa ilang guro na lumapit sa akin ng palihim, may 2 pang estudyanteng nawawala noong dekada 90. Ang kaso nila'y itinago rin. At sa tuwing binabanggit sila, parang may malamig na hangin na dumadaan sa paligid. Dito ko naisip, baka kaya bumalik si Jessa ay hindi lang para sa sarili niyang hustisya, kundi para sa iba pa. Nagdesisyon kaming mga guro na ay dokumento ang lahat, at ibahagi ito sa media at mga awtoridad. At doon nagsimulang maglabasan ang mga matagal nang tinatago, mga kasalanan ng sistema, ng administrasyon noon, ng mga taong piniling manahimik. 1 taon ang lumipas, isinarapan samantala ang paaralan. Inayos ito, pinasiyasat, at binigyan ng bagong pamunuan. Ipinatayo ang liwasan ng pag-alala sa ilalim ng akasya para sa lahat ng estudyanteng nawala at hindi narinig. At ako, nagpatuloy akong magturo, pero iba na ako ngayon. Mas bukas ang aking puso't isip. Sa bawat estudyanteng lumalapit, pinakikinggan ko ng mabuti. Dahil natutunan ko, ang boses ng bata, gaano man kaina, ay mahalaga. At si Jessa, hindi ko na siya muling nakita. Pero paminsan-minsan, sa bawat graduation, sa bawat misa, parang nararamdaman kong nandoon siya, nakangiti. Payapa na.